Wag lang yung kayamanan sa sanlibutan yung ating establish, which is hindi masama. Amen o ba? Hindi yung masama kung may ipon ka sa bangko. Hindi masama kung maganda o yung mayaman tayo. Hindi yung masama lahat yan. Pero kung yan lang ang yaman mo, lugi ka. Amen. Lugi ka kung ang lahat ng yaman mo lang ay pang sanlibutan lang. Kasi nawawash out. Ayan nga, sabi dito, ninanakaw. Pastor, gusto kong magkaroon ng eternal value, lahat ng pinahiram, lahat ng mga bagay na binigay sa akin ng Diyos, gusto kong magkaroon ng eternal value, then invest it sa Diyos. Amen o? Kaya po ba natin yan? I-invest natin sa Diyos. Amen. Alam niyo ba, sa 10 utos, isa lang doon na may pangako. Alam niyo ang may pangako lang, igalang mo ang iyong ama't ina. Anong pangako ng Panginoon? Sa gayon, giginhawa ka at lalawig ang buhay mo sa sanlibutan ito. Susi para magtagumpay at mapagpala ang buhay sa mga anak, igalang mo ang iyong mga magulang. Hindi madadaya ng tao ang Diyos. Amen po ba? Pwede mong madaya yung katabi mo, pero ang Panginoon hindi siya madadaya ng kahit na sino. Kasi yung binatang mayaman, nung sinabi niya, Panginoon, nagawa ko na pong lahat yan, sabi ng Panginoong Isus sa kanya, hindi ka makakapag-deny dahil something sa puso mo, meron ka bang tinatago. Gusto mo magkaroon ng yaman sa langit, isuko mo sa Diyos ang iyong buhay. Isuko mo sa Diyos ang iyong puso. Ang sabi ng Panginoon, gusto mo talaga sumunod? Gusto mo magkaroon ng buhay na walang hanggan? Gusto mo magkaroon ng kayamanan sa langit? Sabi ng Panginoon, isuko mo yung puso mo sa akin. Ang susi para magkaroon ka ng kayamanan sa langit, kailangan isurrender mo sa Diyos ang iyong buong buhay. Ito ang problema sa atin. Sino dito ang sumusunod sa Panginoon pero ayaw niyang isagad yung pagsunod niya? Lord, susunod ako sa iyo, Panginoon, pag linggo lang. Pero pag Lunes hanggang Sabado, hindi ako susunod sa iyo. Hindi wholeheartedly. Ang hinahanap ng Panginoon na pagsunod, kailangan ho, Lunes hanggang Linggo, buong linggo. At hindi lang ho buong linggo, hanggat nabubuhay ka, kailangan i-offer mo sa Diyos ang iyong buong puso. Sabi ng Panginoon, sige, gusto mo sumunod sa akin, tanggalin mo yung Diyos-Diyosan mo. Sino yung Diyos-Diyosan ng binatang mayaman? Yung kanyang kayamanan. Alam nyo, may mga something tayong Diyos-Diyosan sa ating puso na hindi natin nire-reveal, pero kung ano yung pinaka ginagawa mo, yung mga bagay na paborito mo na kaya mong ipagpalit ang Diyos, ang tawag doon ng Panginoon, Diyos-Diyosan. Kung kaya nyo ipagpalit ang Panginoon sa isang bagay, it means yung bagay na yan, yung Diyos-Diyosan mo. Kaya sabi ng Panginoon, gusto mo talaga magkaroon ng yaman sa langit, gusto mo talaga magkaroon ng buhay na walang hanggan, isuko mo sa akin ang yung Diyos-Diyosan. Kaya pala ho, nagpupumiglas ang binatang mayaman kasi nung binabasa natin, nakala natin literal na yaman yung pinapasuko ng Panginoon sa kanya, which is literal nga pag binasa natin. Pero ho, ang pinakakaloob-looban noon, yung puso mismo. Nung binatang mayaman, ang sabi ng Panginoon, isuko mo sa akin yan. Then ang kasunod ho niya na pinapasurrender ng Panginoon sa atin ay yung ating mga treasures. Then sabi ng Panginoon, ito ang pinakasagot sa tanong natin ngayon, paano mag-invoke ng yaman sa langit? Paano magkaroon ng buhay na walang hanggan? Yes, okay yung sumunod sa utos ng Panginoon, pero kapos. Pangalawa, pag sinuko natin ang buong puso natin sa Panginoon, yes, tama. Pero ito ho ang pinakapinalin na sagot ng ating tanong kanina. Paano magkaroon at mag-invoke ng yaman sa langit? Ang pinaka-final na sagot, mga kapatid, follow Christ. Yan ang pinakasagot ng Biblia kung paano mag-impok ng yaman sa langit. Amen po ba? Follow Christ. Kung gusto mo magkaroon ng yaman sa langit, kung gusto mo magkaroon ng buhay na walang hanggan, sabi ng Panginoon, sa binatang mayaman, sumunod ka sa akin. Pag sinabi mong follow Christ, hindi ho lang basta yan, susunod ako Panginoon. Lord, susunod ako sa iyo. Yun lang pala ang pinaka-requirements mo. Ang totoo, hindi kinaya yan ng binatang mayaman kasi nakapaloob sa follow Christ, sabi dito, to follow Christ, you must forsake all for Him. Kung gusto mong sumunod sa Panginoon, kailangan may tatalikuran ka at tatalikuran mo ang lahat. Ang hirap naman ng requirements ng Panginoon. Naalala mo, sabi ng Panginoon sa mga disciple, kung gusto ninyo maging lingkod ko at gusto niyo sumunod sa akin, kailangan iwanan niyo ang lahat. Ano ba ang kailangan natin talikuran at iwanan? Number 1, kailangan natin talikuran. Kung gusto mo sumunod talaga sa Panginoon, kailangan mong talikuran ang iyong kasalanan. Pangalawa, kailangan mo nang i-deny ang iyong sarili. To follow Christ, you must forsake all for Him. And lastly, kung susunod ka sa Panginoon, meaning to say, you are seeking and pursuing God's will sa iyong buhay. Ngayon, susunod ka na sa Panginoon. Lord, susunod po ako sa inyo. Sinasabi mo sa Panginoon na willing kang hanapin at willing mong gawin yung mga bagay na kalooban at gusto niya sa iyong buhay.
Sa sanlibutan, pwede natin dayain ang lahat ng mga tao. Halimbawa, sasabihin mo, Christian ako, magpakita ka lang sa kanila ng magandang pananalita, magpakita ka lang sa kanila ng magandang kilos, sasabihin ng sanlibutan, tunay kang Christian. Pero kay Lord, di ba? Kailangan ito. Kay Lord, walang maitatago, walang maililihim, kahit paanong ganda ng binibigkas ng bibig natin, kahit ano pang ganda ng kinikilos natin, kasi sinasabi mong Christian ka, pero pag harap mo kay Lord, eto, basa niya. Amen, no? Kaya ito ho ang ating i-invest sa Diyos. Sa totoo lang, ang hirap maging mabuting tao. Totoo po ba? Napakahirap maging mabuting tao sa mundong ito na napakasama. Amen. Pag sumobra kang buti, anong gagawin sa'yo ng mga tao? Aabusuhin ka. Pag sumobra kang buti, hindi ka lang aabusuhin, bubulihin ka pa. Alam niyo, sa totoo lang ho, mahirap mabuhay sa mundong ito na masama para magpakabuti. Balikan ko lang sa biyaya ng Diyos, kaya tayo nananatili ho. Paalala, huwag nating tularan ang binatang mayaman. Nagtanong, sinagot at nalaman ang sagot, ngunit di niya ginawa ang tamang sagot na narinig niya. Huwag nating tularan. Huwag din sana kayo magtatanong ha, pasensya na, hindi ko sinasabing baka may mag-attempt. Huwag kayo magtatanong ng isang bagay na pag narinig nyo yung sagot, hindi nyo naman gagawin yung sagot. Pwede ba yon? Ba't ka nagtatanong? Kasi, ano kaya, ba't nagtatanong? Una, syempre, dahil gusto mong malaman ang katotohanan, at dapat ang pinaka-reason mo, kaya ka nagtatanong, hindi lang para malaman mo ang katotohanan, kundi willing mong gawin ang katotohanan. Amen po ba? Alam nyo kung ano yung gusto ng Panginoon sa'yo? Ikaw mismo. Amen? Ikaw mismo ang gusto ng Panginoon na invest sa Kanya. Hindi yung mga bagay-bagay sa ating buhay. Lahat ng pwede nating maipon ng mga bagay dito sa sanlibutan ay maaaring masira. Sabi dito, manakaw o maglaho sapagkat ang mga bagay na panlupa ay may hangganan. Yan ho ang conclusion natin. Lahat na mapupunta mo sa sanlibutan, wala yung eternal value. Amen o? Lahat yan ay may kasiraan, pwedeng nakawin, pwedeng maglaho sapagkat yan ay mga sanlibutan. Ang prayer na hinahanap ng Panginoon, hindi yung hanggang bubong lang, prayer na malakas, prayer na mahina. Ang hinahanap ng Diyos na prayer, eto, puso ang gamit. Amen po ba? Puso ang gamit. Puso. Kapatid, ligtas ka na. Alam mo bang ligtas ka na? Kaya lang yung kaligtasan mo na yan, huwag mong ipagdamot. Alam mo bang maraming mga tao hindi pa ligtas na nag-aabang lang na kung paano mo i-share kung paano ka naligtas. Yung function dapat natin mga Kristiyano na nag-aakay, parang ang ilaw, na nagpunta ka doon sa isang tao, ito yung ilaw oh. Pag nakita niya yung ilaw, ibig sabihin may makikita siyang liwanag. Yung kaligtasan na meron ka, yan yung ilaw na kailangan mong ipakita doon sa mga taong wala pang ilaw. Sumunod tayo sa Panginoon, talikuran natin ang ating mga kasalanan at ang pinakalas na sinasabi ng Biblia, kung gusto mo talaga magkaroon ng yaman sa langit, si Lord ang iyong maging Panginoon ng iyong buhay. Amen o?